Magandang araw mga kaibigan, kumusta kayo? Ngayong araw mayroon akong isang kwento tungkol sa pagkakaibigan, isang grupo ng magkakaibigan na nakaranas ng hamon mula sa isang tao sa kanilang grupo. Ang kwentong ito ay magpapaalala sa atin ng kahalagahan ng respeto, kabutihang loob at pagpapahalaga sa isa't isa. Sino ba ang hindi dumaan sa ganitong sitwasyon? Isang kaibigang tila hindi natin maunawaan. Alamin natin ang kanilang istorya at ang aral na maaari nating matutunan dito. May 4 na magkakaibigan, sina Mia, Joyce, Karen at Belle. Matagal na silang magkakaibigan at parang magkakapatid na kung ituring ang isa't isa. Ngunit sa kabila ng kanilang samahan, unti-unting napansin nila ang ugali ng isa sa kanila na tila nagdudulot ng lamat sa kanilang pagkakaibigan. Ang kaibigang ito ay si Belle. Isang araw habang nasa Japan si Belle, tumawag siya kay Joyce. Hello Joyce, may nakita akong napakagandang bag para sa'yo dito sa Japan. Excited ka na bang makita ito? Hello Belle, talaga? Wow, thank you. Sobrang thoughtful mo naman. Pagbalik ni Belle sa Pilipinas, tinawagan niya si Joyce at niyaya ito sa mall. Sabik na sabik si Joyce na makita si Belle at ang pasalubong nito. Ngunit nang magtagpo sila, hindi man lang binanggit ni Belle ang tungkol sa bag. Ay sis Belle, uy wow, kumusta ang puti mo ngayon ah? Parang sumeksi ka pa. At ang ganda ng hair mo ngayon ah. Uy Joyce, kumusta ka? Bakit ang taba mo na ngayon? Ang laki pa ng tiyan mo. Naku, kailangang mag-diet. Ganun ba? Sige, mataba na ba ako? Hindi naman sis ah. Pagkatapos ng mga birong iyon at kumustahan, niyaya ni Belle si Joyce sa isang spa shop. Uy tara magpa-foot spa tayo sis. Tapos ako na ang bahala treat kita, tara! Wow naman Belle, super big time ka na talaga ngayon. Totoo ba yan? Hahaha. Baka charing mo lang ako ha? Haha, hindi. Basta ako na bahala sa'yo. Kinakabahan si Joyce pero sumama pa rin siya kay Belle. Nang makarating sila sa spa, inoferan pa si Joyce ng mga mamahaling produkto at inakit siyang bumili. Dito, nagsimulang maramdaman ni Joyce na parang ginagamit siya ni Belle. Napagastos tuloy siya na sa totoo lang gusto lang sana niyang mag-relax sa bahay. Pagtapos nila sa spa paggabi na, nakaramdam ng gutom si Joyce. Naglakad sila ni Belle patungo sa isang malapit na restaurant. Sa kabila ng gutom at pagod, napansin ni Joyce ang kawalan ng inisyatibo ni Belle. Nang makaupo sila, nanatili si Belle na parang walang plano mag-alok ng pagkain. Bakit ganito? Siya ang nagyaya. Pero parang wala siyang pakialam kung kakain ako o hindi. Ano bang klaseng kaibigan ito? Mukhang gugutumin yata ako. Hindi pwede ito. Sa halip na maghintay pa, si Joyce na mismo ang tumawag ng waiter at umorder ng pagkain. Tahimik siyang nakikinig habang si Belle ay masayang nagkukuwento tungkol sa kanyang mga karanasan sa Japan at mga plano sa Manila. Ngunit sa bawat salita, mas lalong nagiging malinaw kay Joyce na walang balak si Belle na magpakita ng kahit anong pag-aalaga bilang kaibigan. Nang dumating ang oras ng bayaran, si Joyce ang unang kumilos. Hindi man lang nag-abot ng wallet si Belle. Sa halip, tila kampante itong si Joyce na ang sasalo sa lahat ng gastos. Habang pabalik na si Joyce sa bahay, iniisip niya kung paano siya napasok sa sitwasyong iyon. Sa mga simpleng kilos ni Belle, nakita niya ang tunay na ugali nito. Hindi kailanman dapat sinasamantala ang isang taong tahimik at maunawain. Hindi na ako papayag. Hindi ko nahahayaang samantalahin pa ako ng ganitong klaseng tao. Ilang araw ang lumipas, nagkita ang magkaibigan na sina Mia at Joyce sa isang cafe. Habang nagkakape, naglabas ng sama ng loob si Mia tungkol sa kanilang karanasan kay Belle. Alam mo ba, Sis Joyce, si Belle, nangako sa akin ng tulong noong nahirapan ang negosyo ko. Akala ko matutulungan niya ako kasi kahit hindi naman ako humihiram, siya na mismo ang nag-alok na papahiram siya ng 10K. Pero pinaasa lang niya ako. Grabe siya, hindi mo ba sinabi sa kanya? Hindi ko na inungkat. Tapos, nagyaya pa siyang kumain kami.
Siyempre, alam niyang gipit ako, pero ako pa ang nagbayad. Tapos, pagkatapos namin kumain, wala pa rin siyang inabot na 10K. Kung inasikaso ko na lang sana ang negosyo ko kaysa napagastos pa ako sa kanya. Grabe talagang babaen yan. Pero alam mo bang pati ikaw, chinichismis ka niya? Sabi niya, ang taba-taba mo daw. Ano, sinabi niya talaga yon? Hala, grabe naman. Mataba ba ako, sis? Hindi, ang ganda mo nga eh. Di lang talaga marunong mag-appreciate ang taong yon. Di bale? Hayaan na natin muna siya. Bonding muna tayo. Nadismaya si Joyce nang malaman na pati si Mia ay may hindi magandang karanasan kay Belle. Akala niya, siya lamang ang nakaranas ng ganitong pag-uugali mula sa kanilang kaibigan. Ang kwento ni Mia ay lalo pang nagpaliwanag ng tunay na ugali ni Belle. Sa isang pagkakataon, tumawag si Karen kay Joyce upang maglabas ng sama ng loob. Ikinuwento niya ang hindi magandang karanasan niya kay Belle na ikinagulat ni Joyce. Hello sis. Kumusta ka? Alam mo, hindi ko na alam kung paano ko ituturing si Belle. Grabe talaga. Bakit, sis? Anong nangyari? Ganito kasi. Hiniram niya ang laptop ko, sabi niya. 1 week lang daw dahil may kailangang tapusin na project para sa trabaho niya. Syempre, dahil kaibigan ko siya, pinagkatiwalaan ko siya. Pero 1 buwan na, hindi pa rin niya sinusoli. Tapos nung tinanong ko siya, sabi niya, ay naku sis, nasira yata. Pero huwag kang mag-alala, ipaayos ko. Hanggang ngayon, wala pa rin. Grabe naman yan. Hindi niya man lang ba inamin agad kung ano talaga ang nangyari? Hindi nga. At ito pa, nung hiniram niya, ang dami pa niyang pa-sweet talk. Sabi niya, ikaw talaga Karen, ang bait mo. Alam kong maaasahan kita. Kung alam ko lang na hindi niya maibabalik agad, hindi ko sana pinahiram. Ang lala niya, sis. Pero anong sabi niya ngayon? Hi, sinabi ko ulit na kailangan ko na yung laptop kasi ginagamit ko rin sa trabaho. Ang sagot niya, pwede bang sa next sweldo ko na lang kita bayaran? Kasi naisip ko, mas okay siguro kung bilhin ko na lang. Pero paano na yon, Joyce? May sentimental value pa naman yung laptop na yon dahil regalo sa akin ng magulang ko. Hala, ang kapal naman niya. Hindi mo deserve yung ganito, sis. Grabe talaga si Belle. Habang nagkukwento si Karen, mas lalong naliwanagan si Joyce sa mga kaugalian ni Belle. Hindi na niya mapigilang isipin kung gaano pa karami ang naloko o nasamantala ng kanilang kaibigan. Isang araw nagpasya ang magkaibigang sina Joyce, Mia at Karen na magkita sa isang cafe upang pag-usapan ang kanilang mga karanasan kay Belle. Sa kanilang pag-uusap, unti-unting lumitaw ang tunay na kulay ng kanilang kaibigan. Alam niyo, napansin ko na parang gusto ni Belle na siya lang ang maganda sa grupo natin. Lagi niyang pinupuna ang hitsura natin para siya ang magmukhang beauty queen. Tama ka, Joyce. Noong isang araw sinita ko siya kung bakit niya kailangang pintasan ka. Ang sabi niya, nagsasabi lang daw siya ng totoo. Pero sa totoo lang, pwede naman niyang batiin ka na maganda o sabihin ng maayos. Bakit pa kailangang may negatibo? Grabe naman yan. Alam niyo ba, minsan ayaw niya akong isama sa mga lakad nila kasi wala akong sasakyan. Ayaw niyang mag-abala na sunduin ako. Parang hindi niya tayo itinuturing na tunay na kaibigan. Parang ginagamit lang niya tayo para magmukha siyang superior. Hindi na tama ito. Hindi na ito pagkakaibigan kundi panggagamit na. Siguro, panahon na para pag-isipan natin kung dapat pa ba nating ituloy ang pakikipagkaibigan sa kanya. Hindi na maganda ang epekto niya sa atin. Tama, hindi natin kailangang tiisin ang ganitong klaseng kaibigan. Dapat, ang kaibigan ay sumusuporta at nagpapalakas ng loob, hindi yung pinapababa ang tingin natin sa sarili natin. Sa pag-uusap na yon, napagtanto ni na Joyce, Mia at Karen na hindi na nila dapat hayaan si Belle na patuloy silang gamitin at saktan. Nagdesisyon silang limitahan na ang pakikipag-ugnayan sa kanya at mag-focus na lamang sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanila. Mula noon, tuluyan ng iniwasan ni na Joyce, Mia at Karen si Belle. Napagtanto nila na ang tunay na kaibigan ay hindi mapanira, hindi mapanlamang at hindi mapagmataas. Ang pagkakaibigan ay dapat nakabatay sa respeto, malasakit at pagdadamayan, hindi sa inggitan o pagyayabangan.
Ang kwento nating ito ay paalala sa ating lahat. Piliin nating mabuti ang mga taong pinapalibot natin sa ating buhay. Kung may mga taong nagdadala ng negatibong enerhiya at ginagamit lang tayo para sa kanilang sariling kapakinabangan, minsan ang pinakamainam na solusyon ay ang lumayo. Sa pagtatapos ng ating kwento, nais kong iwan sa inyo ang mga katanungang ito. Sino ang mga taong itinuturing mong tunay na kaibigan? Nagpapabuti ba sila sa iyo o mas nagbibigay sila ng pasakit at negatibong karanasan? Ano ang halaga ng pagkakaibigan sa iyong buhay? At paano mo mapapanatili ang mga relasyon na puno ng respeto at pagmamalasakit? Kung mayroon kang kaibigang katulad ni Belle, paano mo haharapin ang ganitong uri ng tao? Magandang araw at sana'y may napulot kayong aral mula sa kwentong ito. Hanggang sa muli.